siguro is yung jewelry. Kasi I've never had any kind of real jewelry before. Always costume jewelry. So first time ko bumili ng pieces na magagamit ko sa mga events. And I'm so happy. Kasi, wala, it's just a girl's dream to have a lot of jewelry. So yeah, I'm just a girl. Earrings ba? Or... I got earrings, I got a necklace, a bracelet. I haven't gotten a ring yet. You know that. Ako naman po, bumili po ako ng maliit na home gym sa bahay para makapagbuhat po ako pag walang TV. Yeah. Thank you po. Thank you po. There you have it. Thank you so much, Miss Kate. Up next, we have from Stars Photog, Alana Sancon. Hello, good afternoon. Congratulations. Mid-season na yung Dating Alice. Thank you po. Ayan po. Then, yung tanong ko lang kay Direk. Direk, alam naman po natin na meron ng chemistry yung dalawa from the time na gumawa sila ng movie, tapos yung first nilang teleserye. Pero paano niyo pa po bino-workout at mas pakiligin yung mga fans sa pamamagitan ng mga eksena ginagawa niyo dito sa Dating Alice Perez? So far kasi yung, episode 1 to 7, kung kilig ang pag-uusapan, parang wala namang kilig doon kasi parang ang bibigat ng mga eksena. It's more on the connection of Alice and Rick siguro sa kwento na kumakapit sila. Yung kilig kasi talaga na 100% kilig na sa episode 9. Nandun talaga yun. Todo to the max fireworks kilig talaga yun. So kailangan nilang abangan yun. And kung question is paano ko nilalabas yung kilig sa kanilang dalawa, hindi ako naglalabas sila eh. It's very natural to them eh. Magtabi lang sila, magtinginan lang sila. Yung mga staff ko sa likod, gumaganong-ganon na parang din kinikilig na yung mga crew. I mean, minsan nga after ng cut, nakikita ko yung nagdali o kaya yung buman nakasmile. Sabi ko, kinikilig ka? Mas wala lang, ngingiti lang sila. Natural po sa kanila yung kilig. Hindi ko na kailangan ilabas yun. Thank you, Direk. Sa Rabjel naman, yan. So, Rabjel, tanong ko lang kung ano ba yung mas challenging sa inyong dalawa? Yung magpakilig o yung gampanan yung mga heavy scenes na ginagawa nyo ngayon dito sa 1 to 7 na episodes? Saan kayo mas na-challenge na gawin? Ako po sa heavy scenes po talaga. Kaya before po mag-DAP, around Werewolf Boy era, sobrang nagbabasa na po ako ng libro, nag-prepare na po ako for the character. And lagi ko pong tinatandaan na kailangan kong bumawi. Because hindi ako masyadong satisfied with my performance sa SDP. Every heavy scene, halatang nagsistruggle talaga ako. And this time, I want to give justice to Alice. Kasi I'm not just doing this because it's my job. I'm doing this because I'm bringing a character to life. A character that was loved by many people. And I don't want to let them down. Viva entrusted me to this role, so I have to step it up. Kailangan kong gawin ng maayos. Yun po. Love you. There you go. Okay na po ba yan? Sir? Mabilis answer niya. Okay. Ayun, ako naman po sa heavy scene din. Sa mga heavy scenes ako nahihirapan. Kaya pinaghandaan ko po talaga siya na maayos. Tapos kinausap po si Miss Ana Fileo kung ano po yung mga nahihirapan po ako. Talagang inayos ko muna po lahat yun bago mag-start yung DAP. Kasi gusto ko rin po, gaya ni Angela, gusto ko rin bumawi sa DAP dahil dun sa SDP po, hindi pa po ako maka-arte na maayos kasi bago pa lang po. Yan po. Paano lang, how do you support each other dun sa mga heavy scenes ninyong dalawa? Meron po kaming bagong ginagawa ngayon na parang sobrang nakakatulong po siya sa amin dalawa. Gagawin namin before kami mag-take, meron pong actor's cue. Tapos, magtititigan lang po kami. Tapos, minsan mag-uusap, minsan titigan lang. Tapos, naiiyak na po kami. Ganun po yung bago namin natutunan. Ganun din po yung ginagawa namin. Kunyari, may times na, kasi sa sobrang bigat ng eksena, parang
bumibigay or kumakalas sa character. So, ang gagawin namin is mag-uusap kami para bumalik sa character na parang, kunyari, wala naman siya sa linya. Sabihin ko sa kanya, ay, bawal. So, parang magagalit ako sa kanya. Sabi ko, bakit mo ito ginawa? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tapos, babalik po kami sa character. Kumbaga, we talk it out as the characters. Thank you, congratulations. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you so much for that. Next, let's have from Abante Liling, Ray Pomaloy. Ano tawag dito? Congratulations sa inyo dalawa dahil talagang sikat na sikat kayo. At parang feeling ko naman, hindi lang pinapasakay yung mga fans ninyo kung ano man ang meron kayo. Kumbaga, pinapakita nyo talaga kung ano yung meron kayo. Yun, ibig sabihin, ano na ba ang meron kayo ngayon? Kasi nakikita ko parang kampante na kayo, tapos very sweet, si Robin, very protective. Baka meron ng leveling up dun sa huli nating press con. All I can say is, Masaya po kami ngayon. we're just happy. Masaya in what way? Masaya na kayo na or masaya na meron kayong mutual understanding or masaya na ano? Masaya po kami with what we have. Opo. For us, we don't have to define it kasi we're okay with this as of the moment. Hindi po kami nagmamadali Madali. into things. We'll just let it unfold naturally. Kung darating po yun, darating po siya. And I think yun yung nakakawala ng pressure sa amin kasi hindi po namin siya fina-force. Robin, meron pang idadagdag? Ayun lang po. Gaya po na sabi ni Angela, hindi po namin minamadali. Darating at darating din po yan. So, ibig sabihin, naisip nyo kapag naging kayo officially, magkakaroon na ng problema sa working relationship nyo or baka... Hindi naman po. Hindi naman po. Ayan po. We just really want to focus on our craft for now. Parang, we think of it this way, mag-work muna tayo for our families. And then after that, once parang ma-reach na natin kung ano yung goal natin for ourselves, maybe then we can focus on us. Meron na bang, ano yung mga nabago ng isa't isa sa inyo at dahil magkasama kayo at magka-love team kayo? Ang dami po na bago sa akin ni Angela. Napapahaba niya yung pasensya ko. Ang dami po niya tinuturo sa akin. Pati po yung pag-i-English ko dito sa DAP. Tinuturuan po ako niya. Yan po. What's the question again? I'm sorry. Ano yung nabago sa'yo ng pagiging close nyo ni Robin or being co-worker, mga ganon? For me po, I always say this na naturuan po ako ni Robin makisama lalo sa mga tao kasi ako po, medyo mahiyain kasi ako sa una. So, hindi pala maganda tignan na hindi ako masyadong nakikipag-usap sa mga tao, nami-misinterpret po yun. So with Robin, parang hindi naman niya po ako tinuruan. Na-observe ko lang po yun, habit niya po talaga mag-greet ng lahat ng tao, kilalanin lahat ng tao, and minsan kini-quiz po ako niyan mag-hi ako, hello po, tapos sabi niya ako, kilala mo yan? Sino yan? Gaganin niya ako, tapos sabi ko, si Kuya Box yan, bakit? Gawin ako, very good, gaganan siya. So parang nakakatuwa lang po na meron akong things na napipick up from him na I know would affect my life positively po. Last question na lang, pag hindi pa kayo magkasama, naisip niyo ang isa't isa? Opo. Ay? Ay, di, pero lagi naman po ako nagme-message sa kanya. Kamusta ka? Kamusta ka niyan sa set? Alam mayroon po kasi mga araw na silang dalawa po yung magka-eksena, tapos ako nakauwi na, gano'n. So, nakakamusta lang. Kahapon. Yan. Namimiss mo? Opo naman. Ayan, ikaw na, Angela. Ako po, hinahanap ko po yung presence niya kasi happy pill. I'm sorry, yung Presence. a presence. Kasi happy pill ko po kasi siya. So, Ay. kapag nasa set po, tapos
early po siyang mapapack up. Pero yun ko, hala, tahimik na ako. Wala nang, wala nang cute sa paligid. Oo. Ay, grabe ka naman. Pero yun po, nagpapasaya po siya. Hindi lang po ako yung may happy pill sa kanya. Lahat po ng tao po sa set napapa-good vibes po ni Robin. Thank you ha, napaka-candid din yung dalawa, napaka-honest. Maraming Salamat po, salamat. salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Up next, we have from Radar PH, Kiko Escuadro.